Hard ba? Kasi Romel, iba yung pandinig mo kanina eh. Oo, iba yung hard na pagka-pop ang dinig mo. Hello po, Dominic Rhea. Hello po. Hello po. Hindi kasi, lagi yung binabanggit yung comeback. Oo, kasi feeling ko, ako nasubaybayan ko rin kayo. Parang ang sosyal-sosyal, ang class nyo, ang gugwapo nyo. Thank you po. At saka, kumpara dun sa, hindi sa SB19 ha, kasi baka mag-trending na naman ako tulad ng ginawa ko dun sa noon na launching. Yung iba yung dating ninyo, kaya yung sumabay. Kaso lang, ano nangyari dun sa 1 year? Kasi lagi kayong comeback ng comeback. Ano ba nangyari dun sa 1 year? Okay, so I think parang ma-explain na po natin. No? Yung comeback po kasi, the term comeback po is parang official launch po na major ng isang grupo po. So for that past 1 year kasi, siguro parang ma-share ko lang din no, na yung journey po ng Believe together with our management po talaga is parang ano po siya, blank canvas po. Both po kami nag-grow doon. So, marami po kaming, syempre, dinidiscuss na kailangan ma-solve po between the members, no? Tapos kung ano po yung mga possibilities. And syempre, according sa practicality rin, na kaya ng Believe na ma-release po, no? So, hindi po siya bigla-bigla na porque nabuo na po kami, tsaka nakapag-debut na po kami. Oh, ito, i-release niyan, ito, ganyan-ganyan. So, for the group po, I think it's an humbling experience, no? Na medyo talagang may mga nagsasabi rin po kasi na, oh, bakit parang ang tagal naman ng comeback nyo, 1 year? Exactly. Eh, yung ibang grupo, 3 months or parang every month, ganyan-ganyan. So sa Believe po, isa po sa sigurong masasabi namin kung bakit natagalan yung comeback is that we have went through that phase na kailangan munang maging solid din kami. Kagaya po na sinasabi ng mga kapatid ko kanina while answering the questions within the group. So, isa po yun sa need naming maayos. So, yun po, nung once the wave of that, sabihin na lang po natin, emotions na dapat po namin ma-fix as Believe, dito na po kami nakapag-decide na, okay, I think it's worth na bumalik tayo sa stage. So, ayun po, inalaw na rin po ng management namin na okay, if you guys are ready, doon na po nag-start. So, ayun po, kaya po tayo nagkaroon ng official comeback. And it dropped doon sa Say What You Wanna Say. Kasi lahat po ng feelings, lyrics, from nandito, kung babasahin nyo po, kung iintindihin nyo po, it's the story, again, of Believe on that 1 year po na nangyari. So parang inayos mo na ninyo lahat, kinamada mo na ninyo lahat. Kumbaga, eto ngayon, naniniwala na kayo. So eto na, babalik na kayo. Alam mo yung social nyo talaga, in fairness, sumabay kayo, pukpukin lang kayo sa publicity at saka lahat ng ano gagawin, kayang-kaya nyo maging makilala international. So yeah, last question lang. So where are you guys headed to after this press con? Like saan namin kayo makikita to promote this single? And may mga dream collabs ba kayo? Ayun na yan. Okay, so, actually, kanina pa nag-uusap kami, and yung manager po namin was stating na meron kami mga shows na paglalabasan po. But I think yet to be announced po. So sila po mag-a-announce on our Facebook page. So don't forget to follow us on our social media accounts po at Believe_official. To be announced po yung mga schedules po na. And you can listen to our music on all music streaming platforms. Yes. Actually, you can stream our music video. It's out now on YouTube. Thank you, Brian. So, sa Dream Collab naman namin, sa Dream Collab natin, di ba actually yung pinapangarap natin talaga. Actually, hindi naman po siya sa isang artist. Siyempre marami pong ganon. But most for the P-pop scene po, gusto po namin magkaroon talaga ng parang P-pop stage na lahat na focus lang po talaga sa P-pop na nandoon. Yes. So, nasisimulan na naman po ito ng ibang networks na nandoon that we have guested. Pero ngayon po, sana lang po, mas lumaki pa siya at mas mabigyan pa po ng spotlight. Ganun po. Hello, Chris from One Music. Can you please walk us through dun sa process ng trading nyo? Like, gano'n siya ka-stringent and all that.
And then, ano yung mga specific trainings na ginagawa niyo? Sino nagte-train sa inyo and all that? Actually kami po may mga routine po talaga kami ginagawa and based po sa mga experience po nila Kuya Yuki, binigay nila po yun sa amin and katulad po ng mga isang kanta po na may routine po kami. So yun, meron po kaming kanta na ginagamit po. So yun po, yung pag tumugtog na po yun, alam na po namin na mag-start na po kami mag-training and yun na po, magbabanat-banat na po talaga kami. Mga stretching po, body conditioning, tsaka minsan nag-aaral po kami ng mga choreography po. So yun po talaga mostly yung kung ano po yung routine po talaga namin sa group. Siyempre yung vocals din po, tinitrain din po namin yan. Hindi mawawala ang workout. Workout po talaga. Japanese class. Japanese class ni Kuya Yuki. Po, nakakatulong din po talaga yung Japanese class ni Kuya Yuki. Nawan. Watashi. Okay, thank you. Thank you po. Thank you. Okay, may pahabol ang Net 20. Ay, dito pa si Sir. Okay, ihuli natin si Sir kasi nandito siya. Sa Net 25 mo na, Sir, ha? Pahabol na question for Net 25. Gaano kahalaga sa inyo ang gaano kahalaga sa inyong grupo ang music? Siguro po ayun yung reason kung bakit kami nandito ngayon. Because we want to express ourselves through music. At saka ito po kasi yung naging passion namin. Siguro ito yung way para maging bilib po kami and kung nasan po kami now is because of the music. And kagaya nga po nasabi namin kanina, through music, ayun po yung gusto naming way to inspire other people and other artists as well. Yeah. Kaya that's the reason po why we're here as Bilib. Tsaka add ko lang po, parang gusto ko sanang ibalik yung panong, pero parang ayoko. Imagine natin walang music sa mundo. Parang sobrang blanco talaga natin. Like, yung music talaga kumukonect yung bawat emotions natin. Kapag masaya tayo, may music. Kapag malungkot tayo, may music. Lahat ng emotions natin, meron yan sa music. So for me po talaga, kulang yung salitang mahal na mahal o sobrang gusto ko yung music. Kasi wala talaga siyang words na makaka-compare kung gaano siya kahalaga talaga. And addition din po dun is music is universal din po kasi talaga. So kahit hindi po natin naiintindihan yung language po ng kinakanta or pinapakinggan po natin, mas nararamdaman naman po natin yung emotion. So kahit hindi po natin naiintindihan yung language nila, meron po silang message na, ganito po pala yung feeling na gusto nilang iparating sa atin. Ganito po yung message na gusto nilang ibigay sa atin. So sobrang importante po talaga sa amin. So parang yun po, sobra. So wala po talagang words na makakapag-explain po kung gaano po ka-importante po music. Without music, wala rin kami. So para sa ating lahat ngayon na nandito, gusto namin sabihin na music is a necessity. Yeah, life is boring without. Dahil may narinig ako na nagwawapuan kay Zio, itong question para kay Zio, pero yung other may answer also the same question. Sa loob ng isang taon, anong masasabi yung total fulfillment as a group? Sa akin, total fulfillment yung nakita ko na nag-grow talaga yung mga kapatid ko dito na kasi nung una parang ano lang kami, parang others lang. Pero nung nakita ko nag-band talaga kami, yung chemistry namin nagiging okay na. Ayun po yun para sa akin, yung fulfillment. Growth talaga ng bawat isa. At ako rin. Okay, so last question, sir? Congratulations on your Thank you. first year anniversary. My name is Eric Borromeo. My question is this: you all look good, really looking good. So, ang question ko is, of course, understandable naman kung bakit with R.S. Francisco, di ba? May pressure ba to always look good, even on ordinary days? Yan. Kailangan we look good kahit na naglalakad lang kami sa mall or just yung ordinary day kahit hindi kayo nakaharap sa ganito or Siguro parang naging routine na rin po yung pag-aayos po namin to look good. But at some point, merong pressure kasi we're used to, nag-aayos kami, we're used to being exposed ng cameras and all. Para maging prepared na rin. Ayun po yung pinaka Siyempre po, sobrang pressure din po sa amin as a public figure din po kami as an idol. So parang nai-influence din po namin yung mga
fans po namin, especially mga betweens, na parang kung bigyan po sila ng confidence, na confident po kami sa sarili namin. So sana din po, maging confident din po sila sa sarili po nila. Yeah, and add ko lang po bukod dun sa sinabi ni RC na public figures. Guys, tao rin po kami. So lahat tayo nakakaranas ng insecurities, lahat tayo nakakaranas ng kung ano man yan, na insecurity mo sa katawan. And of course, sobrang mahalaga po talaga yung self-love doon. Kasi doon talaga mag-start yan, no? Kung paano mo i-take care yung sarili mo, kung paano mo i-show up yung sarili mo. So syempre may pressure kasi tao rin po talaga. Tsaka sa simpleng pag-aayos namin, may mga nai-inspire kaming mga kabataan, like yung pamangkin ko, anong style ng buhok mo? So yun po, so, sobrang importante din po kasi sa amin talaga yung, kunyari po, pag-take po ng mga vitamins po, especially po yung, thank you po kay Sir R.S. Francisco po. Sobrang grabe po yung binigay niya po sa aming confidence na binigay niya po kami kung paano po namin mag-boost yung confidence po namin by taking some vitamins po, which is yung front row. Kaya ang binigay by Alaga, front row! Question. So, marami na kayong fans, you know. Curious lang ako, ano yung pinaka-weird na natanggap nyo bagay, message from a fan? Yan. So far, wala pa naman. Tsaka, na-filter lahat ng mga admins na. Opo. Hindi, sa akin meron. Sa akin meron. Hindi, sa akin meron. Noodles. Instant noodles. Caldero? Caldero? Grocery po na may ano po. Ayun po. Yung sa akin, noodles na may nail cover. Grocery po talaga siya. Nandun pa rin sa bahay. Okay, meron tayong one last question pahabol lang from PTV4. Yes, ma'am. Hello po. Hello po. Congratulations po sa BDIV. Thank you so much. And parang light lang yung mood, no? So, meron ba kayong mga parang weird talents na kaya ninyong gawin? Like for example, kaya ninyong gayahin yung boses ni Doraemon, mga gano'n. Ako po individually po? Individual. Ako po siguro po nakapakita ko na po siya sa performance video po namin ng Tawag, which is yung naiikot po yung kamay sa likod po. Magkasample po. Pwede pong sample. Sample! Ako po, hindi ko po pwedeng pakita, pero kaya ko pong magpahaba ng laway kapag nakailan. Nakita ko po siya, baka binuksan niya yung pinto, yung laway niya nandito na. Pero bawal ko i-sample. Si J-Mac po kaya niya si Mima Otto. Si J-Mac kaya yung tutang niya. Ako naman po, ano ba yung siguro, kaya ko pong mag-ano ng motor. And ano po, kaya ko pong mag-beatbox po. Bangaw ka tayo. Hindi, mabangaw ka. Ano po? Mag-beatbox rin. Si Zio kaya niya pong magpalabas ng dolphin. And then, kaya ko po matulog ng 1 hour. Pero energetic pa rin. Mayayain po si Dolphin. Thank you po. Thank you so much. Okay nga pa nila binabanggit yung kanilang producer sa kanilang mga ang mama at papa nila at si RS. So, kausapin naman yung mama at papa nila, no? What's next for BDIV, Attorney Hani?